Good morning! It's 4:22 a.m. Ay, nasin ko yung telepono ko nakatabi. It's 4:22 a.m. My name is Jerry. I'm not a doctor. I'm not a health professional. I talk about anxiety disorder based on my psychology background and my cognitive behavior therapy certificate from CBT Australia. Ano ba ngayon? January... hindi ko alam yung January ngayon. Tingnan natin. Malit pa naman itong date ko. Basta ngayon ay Saturday. Holiday sa Wednesday, 29. So, 29, 28, 27, 26, 25. 25 ba ngayon? 25, 26, 27, 25 ngayon. Saturday, check nyo na lang ha. Basta ang alam ko lang, ang basehan ko, holiday, lunar, New Year, January 29, 2025. So ngayon ay Sabado, no? 25, January 25. Tama, 25 Saturday, 26, 27, tama, 25. Okay? So, importante, kailangan ko sabihin yung date. Kasi may pinost ako kahapon sa Anxiety Disorder Philippines Facebook. Okay? Tanda, akin pala yun, no? Para alam nyo lang, FYI, makikita nyo yung mukha ko dun sa nakabalandra, okay? Kaya pinalitan ko yun, nilagay ko yung mukha ko para alam nyo yung akin yun, okay? So, may maganda akong pinost kahapon. Nakikinig ako doon sa mga scientist sila, yung guest neurologist. Ang problema ko, hindi ko alam yung pangalan. Ganun kasi ako, minsan nagbabasa akong libro, hindi ko alam yung mga author. Ay, nako, problema ko yun. Gaya niyan, hindi ko masabi sa inyo kung sino. But, ang panghawakan niya, yung pinost ko na lang, no? Sa Anxiety Disorder Philippines. Tingnan niyo yun. Ano may pag-uusapan natin? Ang pag-uusapan natin ay lahat ng nararamdaman nyo, especially yung mga pain, yung mga sakit sa katawan. Okay? Para maliwanagan kayo kung gaano, no, ka-powerful yung brain na nangyayari yon. Okay, sasampulan ko kayo. Bibigay ko muna yung mga may mga samples para makarelate kayo. So, sikat to ha, yung guest niya, meron siyang libro, ang dami niyang research. Tapos yung research niya nakakatulong ngayon sa medical community kasi totoong-totoo eh. Parang totoong-totoo, hindi walang parang. Ibig sabihin, may science yung sinasabi niya, no? At alam niyo naman sa science, maya-maya may bagong kaalaman. Gaya niyan, yung munggo daw dati ay nakakataas ng uric acid, yung munggo. Pero maganda pala yung munggo. Ano pa? Ang daming mga maling, hindi naman mali, nakala, pero dahil sa mga bagong kaalaman, bagong research, nababago, no? Yung hindi na, naayos yun, naayos yung mga scientific evidences. Okay, kasi mas maraming research. Gaya niyan, yung lagundi, dati dahon lang yan, potential lang siya dati, pero ngayon talagang lagundi, gamot na siya talaga, may pag-aaral na siya talaga na nakagaling siya. Yun naman ang hinihintay ng science, no? So, yun. So, ano yung mga kwento para makarelate kayo? Para sa anxiety ito, depression, kasi ang bottom line ito is yung power ng brain, no? Yung kapangyarihan, no? Na makapangyarihan ang utak natin at nagde-decide siya, no? Whether tayo ay maging masaya o miserable sa buhay, no? Siya magsasabi nun. Meron siyang kakayanan, no? Lalo na yung pagiging miserable kasi protection talaga sa katawan yun. Protection sa katawan yun. Yung pain, yung fear, ang silbi kasi talaga niyan, protection siya sa katawan. Hindi siya sakit, kundi protection siya sa katawan natin. Okay, bakit? Halimbawa, kaya ka nilalagnat, kailangan yung temperature na yon para makalaban yung immune system mo, no? Yung lagnat na yon ay simptomas na meron lumala na ang katawan mo ay may nilalabanang sakit, no? Virus or whatever, no? Bacteria, whatever. So, kaya ka nilalagnat. So, ang lagnat ay simptomas na nagsasabi na may infection ka, kaya ka nilalagnat. Okay? Yun ang reaksyon ng katawan mo
dahil doon sa sakit na kailangan niyang labanan. Naintindihan? So, ganun kagaling yung katawan natin. Kaya tayo bumabahing kasi may pumasok na kailangan ilabas ng katawan. Kaya ka nag-LBM kasi may toxin na pumasok sa katawan mo na kailangan ilabas, kaya tayo nag-LBM. So, sana maintindihan ninyo na yung mga nangyayari sa katawan natin ay nagre-react yung mga katawan natin para ma-maintain niya yung homeostasis. Yun yung pinaka normal state ng body. Yun yung, kumbaga, merong 0, may negative 1, may positive 1 pataas, may negative 1 pababa. Yung homeostasis, yun yung 0, no? Yun yung pinaka baseline natin. Hindi tayo anxious, hindi naman tayo malungkot, nasa 0 lang. So yun yung pinaka baseline. So yung katawan natin lagi niyang ibinabalik, no, sa homeostasis. Kaya naman kung kayo ay nagkakaroon ng anxiety, may panic attack, lalabas yan siguro mga 15-20 minutes max, no? At ibabalik rin ng katawan mo. May kapasidad siya na ikalma ka. Kaya hindi siya pwedeng sinasabi niyo yung buong araw. Nagiging buong araw lang yan kasi halimbawa nag-isip ka na nakatakot, magpapanik attack ka, maya wala na, mag-iisip ka ulit, kaya siya kala mo mukhang buong araw, pero hindi yan nagme-maintain ng panic attack to the 100% level. Hindi. So 100% bababa yan sa 0. Ganun lang siya. Ngayon, yung katawan mo kasi nasa nervous state, no, yung nasa sympathetic or nasa fight, flight, freeze response ng danger, talagang highly sensitive yung katawan mo. Okay? Kaya mo nararamdaman lahat ng simptomas. Okay? At also, yung utak mo, nag-iisip siya lagi, nagkakatastrophize siya na baka ganito, baka cancer mo yan, ma-stroke ka, matutumba ka, babaliw ka. So, ang dahil mga sinasabi sa utak mo na mga kung ano-ano, no? Na hindi na ako gagaling, mga ganun-ganun, paano to? Pero ibang storya yung hindi na ako gagaling. Nawawala na siya ng pag-asa, ibang storya pa yun, no? Kumbaga, resulta na yun ng kanyang mga simptomas. So, going back, kasi minsan nawawala ako sa dami ko naiisip, no? Yung power of the brain. So, ito yung kwento niya. May 3 tao, sabihin na natin, 3 tao na kaibigan niya mismo. Yung isa pa doon, doktor. Okay? Yung una, meron siyang, yung isa, parang sa construction nagtatrabaho. Sa US to, syempre. Tapos, merong, alam niyo yung pako, pero binabaril. Pero pako siya, ha? Imbis na magmartilyo ka, sa kanila, ang machine nila, babarilin. Parang guntaker, pero pako. Ganun sila. Bigla niyang baril yung paa niya. Nakaboots siya. Talagang tagos yung pako ngayon dun sa sapatos niya. Siya talaga, talagang sakit. Sakit! Ganun siya talaga, ang sakit. Siyempre, di ba? Napako ba naman yung paa mo? Nabaril mo ng pako yung paa mo, sakit, di ba? Ang sakit talaga, namimilipit sa sakit. Talagang, kung wala, ganun, masakit eh. Imagine nyo yun. Pagdating sa ospital, tinanggal yung sapatos niya, yung pako, hindi naman bumaon. Lumusot dun sa 2 daliri niya. Naswerte. Ang swerte niya. Gets nyo? Ang tanong doon, bakit siya nag-react ng pain, ng masakit? Bakit? Sa totoong buhay, hindi lumusot yung pako sa paan niya. Kumbaga ito yung daliri niya sa paan, nandun sa gitna, pumasok. So hindi siya sa totoong buhay, hindi siya napahamak. Lumusot yung pako dun sa 2 daliri niya, nandun sa gitna. Ngayon ang tanong, bakit siya umaray at ba't siya nagkanda pilipit sa sakit niya nung pako na yon? That's number 1. Okay, mamaya explain ko sa inyo kung bakit. Pangalawa, merong nagsi-seizure na tao. Seizure, ano ba sa Tagalog ng seizure? Yung nanginginig. Ano ba seizure sa Tagalog? Seizure,
Hindi ko maiisip kung anong seizure sa Tagalog. Basta ang symptoms ng seizure, yung nanginginig na, parang nagkukumbulsyon, mga ganun, no? Seizure. Okay? Talagang nanginginig siya. Ngayon, yung pasyente na yun, ikinabit sa EKG, yung para makita yung yung mga movement, no, sa brain mo using that machine. Makikita doon. Lumalabas sa EKG, wala siyang problema. Pero nagkukumbulsyon siya, nagsisisure siya. Kumbulsyon, iba yung kumbulsyon sa seizure eh. Okay, basta seizure, bahala kayo kung paano nyo hanapin. Kaya ganun siya. Pero nung ikinabit siya sa EKG para mabasa kung ano yung nangyayari sa katawan niya, hindi sinasabi ng EKG na dapat may seizure siya. Pero ang tanong, bakit siya nagsisisure? Gets nyo? So kaya importante na proven dapat na talagang may sakit kayo. So siya, ikinabit siya sa EKG, walang problema. Ang tanong, bakit siya nagsisisure? Okay, pangalawa yan. Pangatlo, ito doktor. Doktor siya sa giyera. Sa Vietnam siya. Tapos, barila tayong paa niya doon. So nabaril yung paa niya, yun, no? At nabaril. So naayos naman, gumaling kasi lahat ng mga injury gumagaling naman, no? Yung katawan natin kaya niya ipagalingin lahat. Ang galing, di ba? So kaya tayo may immune system. Actually yung pagtulog lang natin, may healing na ginagawa sa katawan yun, no? Kaya importante yung pagtulog din. Okay? So gumaling siya. Okay? Ang nangyari sa kanya doon, nung giyera, binuhat siya ng helicopter, dinala siya sa ospital. Sa madaling salita, nag-survive siya. After so many years, nakalimutan ko lang years yung sinabi niya, parang 20 years ata, 10 o 20 years, no? Ang nangyari, naglalakad siya somewhere sa city, tapos na yung giyera, no? After 10, 20 years, hindi ko sure kung ano yun, parang 20. Nakarinig siya ng helicopter dun sa city na yon. Bumalik yung sakit ng paa niya. Bumalik. As in painful. Narinig niya yung helicopter. So imagine niyo, after so many years, na nung balik ulit yung sakit na yon. Ganda ng storya, no? Ang ganda ng mga scenarios, no? Totoo to, ha? And then, so yun na yung storya niya. Tapos na tayo doon. Ganda, di ba? Ngayon, bakit merong pain at bakit bumalik kahit after 20 years na, no? Bakit yung isa nakaramdam ng sakit, hindi naman siya talaga napako? Ano nangyari dun? Yung isa naman nag-seizure pero hindi nakikitang meron siyang sakit for seizure, whatever, no? Hindi nagre-reflect dun sa machine. So kaya nagugulan siya, hindi siya mabigyan ngayon ng gamot for seizure kasi hindi siya pumasa for seizure. So yun yung nangyari. So eventually ayos naman yung mga pasyente na yon. Tapos meron pa isa, bilis na sakit. Takot yun, ha? Tapos ngayon meron research, no? Sabi niya sa kanya rin, alam niyo, tayong mga tao, meron tayong tinatawag na mga degenerative diseases. Okay? Pag sinabi nating degenerative diseases or disease, yan yung mga kasi ang katawan natin wear and tear, no? Wear and tear, ibig sabihin parang napupudpud din habang tumatanda tayo. Kung dati napaka-healthy mo, hindi ka basta-basta nagkakasakit, ngayon nagkakasakit ka na kasi nanghihina na rin yung immune system natin, no? Normal yun, no? Habang tumatanda tayo kasi ganun talaga, aging na tinatawag, no? Para tayong meron ako nabasa na or napanood na parang habang buhay tayo nasa mundo, yung katawan natin parang siyang niluluto, no? Pagtandaan natin at panahon na natin mamatay, luto na tayo, no? Magkakasakit na tayo kung ano-ano, mga diabetes sa puso, ganun. Okay? So dali, kasi parang biblis ng mga kotse, nakakatakot sila, as in OA. Kailangan iingat muna tayo. Okay?
Yung sikip pa naman yung mga nagtatrabaho. Dali, focus muna ako sa driving ko. Wait lang. So yun meron tayong degenerative disease na tinatawag. Okay? So halimbawa ako na lang mismo, meron akong spondylosis. Degenerative yan. Yung aking buto sa bandang leeg, ay sumisikip, kumbaga, parang ganun. Okay? Parang may mga slip disc na nangyayari na hindi na align dahil sa buhay ko siguro, dahil mahilig ako dati sa sports, whatever. So lumalabas siya habang umiidad. So hindi mo siya mapipigilan. Ganon, minsan masakit, minsan wala. Dati nung sumakit talaga nagpa-hospital ako, chinek, MRI, lahat. Sabi niya, yun nga, may spondylosis ka. Pero kung papansinin ko, bakit dati masakit, ba't ngayon hindi naman? So may time na masakit siya, may time na hindi. Okay, so ito na yung study nila. So chinek yung mga tao at the age of 30 years old. 30 years old sila. Yung 30 years old na to, meron silang mga degenerative diseases na. 30 years old pa lang. Pero nung tiningnan, parang 75% ata walang pain. Walang nararamdamang sakit. Kadalasan pa nga niyan, namamatayan na yung mga tao na wala silang nararamdamang sakit. Kahit meron silang mga degenerative diseases na. Ibig sabihin ng degenerative diseases, yun yung mga sakit ng habang tumatanda. Okay? Napuputput yung katawan mo, parang gano'n. Yung parang hindi maiwasan kaya siya degenerative. Tapos may research, marami sila, maraming research na gano'n na tao. Ang tanong, bakit parang 75% wala namang pain, pero yung iba may pain? At nung inayos sila, tinulungan sila, tinerapi sila, na wala rin yung pain ng iba after mga years of pain after a month, nawala yung mga pain nila. Okay, meron kasi tinatawag na pain reprocessing pain reprocessing therapy. Makikita nyo dun sa video yun. Pain reprocessing therapy. Dali lang, may ginagawa sa kalsada, ingat tayo ng konti. Sandali lang ipopost ko muna ito. Dadaan lang ako dyan sa may gasolinahan. Balik ako. Tuloy ko lang yung degenerative na sakit ng tao. So ang research nila, bakit daw, again, doon sa hindi ko alam yung specific number kung ilan pero sabihin natin, basta sa 100 for example, pero I think thousands yung mga participants doon So 75% doon sa 100, kumbaga 75 doon walang naramdamang sakit, hanggang sa yung iba namatay na, hindi nila alam na may sakit sila. Which is normal, kaya yung mga doktor, okay, masyado kunyari na-diagnose kayo halimbawa ako spondylosis, syempre automatic, spondylosis, ano yan, nawala na sa alignment yung iyong disc, yung iyong yung disc mo. Kasi alam mo niyo ba, pag ako iniisip ko pa kung paano ko pa sisimplihan, paano ko tatagalugin para maintindihan na lahat. Ang hirap po kaya. Anyways, so may spondylosis ako. Syempre ako magre-research ako, ano ba yun? Doon ko malaman na, ay, ganun pala. So pag hindi mo alam talaga yun, matatakot ka. Pero again, ang daming taong merong spondylosis na wala silang pakiramdam, walang ganong simptomas, wala silang nararamdamang sakit, pero meron silang ganon. So marami tayong ganon na normal na sakit sa pagtanda, degenerative na tinatawag, na hindi naman talaga masakit, pero meron din 25% daw doon nasasaktan.
no? May pain. Pero hindi ibig sabihin, no, na doon nang gagaling, kundi merong iba pang kadahilanan. Gets ninyo? Yung brain. Gaya ng sample ko kanina, gaya ng kwento nila kanina, no, na shinare ko, na napako niya yung paa niya, pero hindi naman talaga bumaon. Pero bakit siya nasaktan? So, didepende. Meron pang, yun nga sabi niya, meron din, nakita niyo yung mga bata na kunyari natumba, tapos didepende sila sa magiging reaction mo kung iyak sila o hindi. So, kunyari, sasabihin mo, uy, tapang, uy, di ba? Fun, di ba? Ganon. Tapos, hindi sila iiyak. Pero kunyari, natumba, sasabihin mo, uy, ala, yung anak ko, okay. Masakit ba? Iiyak sila ngayon. Kasi, dependent sila, no, sa reaction nung magulang. Okay? So, yun, no? Bakit kaya mag-decide ng brain natin na sabihing masakit yon at talagang totoong masakit, kaya nung napako yung paa niyang hindi naman bumaon sa kanyang balat na nandun lang sa sapatos, kala niya lang masakit. Yung brain, bakit niya sinaktan talaga yung tao na yon? Ibig sabihin, bakit niya ipinaramdam na masakit talaga yung pagkakapako? Okay, maraming rason, no? Maraming anggulo. Una, well, basically, ang gusto talaga ng brain is to ensure na ikaw ay safe. Basically, ganun. Kaya ka magkakaroon ng mga reaction na matatakot ka, bla bla, para pumunta ka ng ospital, para maoperahan ka, para matanggal yung pako sa paa mo. Basically, ganun yung gusto sabihin ng brain. Okay? Pero ang masakit nun, in reality, hindi naman talaga siya napako sa balat. Tumagos nga lang dun sa dalawang daliri niya, di ba? So, ganun ka-powerful yung brain natin, no? Na kaya niyang iparamdam talaga sa inyo yung pain na yon na wala naman. Okay? Gaya ng mga nararamdaman ninyo, yung simptomas sa anxiety na sinasabi ninyo, may problema kayo sa paghinga, may nakabara sa lalamunan, may matigas doon, na kung ano-ano, nung chinek ng doktor, wala naman talaga. It is just because yung brain ang may kagagawan nun. Okay? Meron din tinatawag na yung sakit na nangyayari, as in totoong masakit talaga, pero it is because nanggagaling yun dun sa memory, pain memory na tinatawag, pain memory. Ang galing, ano? So tayo, kung mapapansin ninyo, automatic din, no, yung ating yung fight, flight, freeze response natin, kahit wala naman talaga tayong kinakatakutan na. Kumbaga, memory na lang siya nung ating katawan, no, na bakit tayo ganun nagre-react. Gaya nung narinig niyang helicopter. Nung narinig niya yung helicopter, bumalik yung sakit niya, nanumbalik. Talagang sakit na hindi ito yung parang akala mo lang. So talagang totoong masakit. Okay? So ganun ka-powerful yung brain natin at yung katawan natin na apektado talaga tayo, buong katawan, because of the brain. So ang kagandahan nitong explanation na ito is may some people, yung 15% na makakarinig nun, na nagkaroon siya ng kaalaman, makakatulong na doon sa kanyang nararamdaman dahil sa kaalaman. Pero hindi kayo lahat, hindi, 15% lang, no? So yung iba kailangan talaga mag-therapy. Pero yung nagbasa lang siya, narinig niya lang yung tabang kaalaman, naayos na siya, nakakatulong na. So gaya kagabi, may kausap ako, first time namin nag-usap. Sabi niya, nanonood ako ng mga videos mo, sir, pero iba pala talaga pag nakakausap ka, no? Actually, ang daming ganong reaction pag nakausap na ako. Nawala yung hilo ko, pinatunayan ko sa kanya na problema lang talaga ng brain niya kasi yun. Lahat naman, no? Sa lahat ng video na ginagawa ko, ganun naman ginagawa ko lagi. Pinapatunayan ko lang na mali yung brain niyo at kailangan la ayusin. Sabi ko nga, ang lahat ng ito, lahat ng simptomas natin ay lumalabas dahil tayo ay may takot. At bakit natatakot yung tao? Natatakot yung tao dahil wala siyang kaalaman, kulang yung kanyang kaalaman, mali ang kanyang kaalaman, at hindi siya nag-iisip. Okay? Gaya nun, yung napako yung paa, ang galing, di ba? Napako yung paa niya na hindi naman totoong napako, lumusot dun sa loob ng daliri niya, dalawa, nasa pagitan ng daliri niya. Kala niya napako niya yung paa niya kasi ang gamit niya yung baril na pampako, hindi yung pinupukpok na baril niya yung paa niya, pero lumusot dun sa dalawang daliri. So hindi siya hindi naman lumusot talaga sa balat niya. So hindi siya, pero bakit siya gano'n nag-react? So
ito ang nangyari. Dahil na-perceive nung brain niya na dapat masakit yun. So yung brain niya nang una, ay, napako ka dapat masakit yun. Pero nung tinanggal yung sapatos, doon nalaman na hindi naman pala napako yung paa niya. So paano ipapaliwanag yun? So yung brain natin, meron siyang pag-iisip niya na it should be painful. Dapat masakit yun, napako ka So kailangan maging masakit. So gagawin natin, masasaktan ka. Pero nung nalaman ng brain, ay tatanga-tanga tong brain na to, pinalabas na yung sakit, hindi naman talaga dapat masakit yun kasi hindi naman bumaon sa balat. Hindi nga tinamaan yung tao na yun, lumusot sa dalawang paa niya. Gaya rin yan ng halimbawa, nakita kayo ng sawa sa gubat o sa kalsada o sa kwarto ninyo, tapos grabe yung reaction, ala, sawa! Di bakit pakiramdam na yun, di ba? Tapos na-realize mo, ay baging lang pala ng puno, o kaya ay tali lang pala, ay pero nag-react na agad yung brain ninyo na sawa yun kasi meron na siyang learning nung past na kapag ganyan ang itsura, maaring ahas yun. So siya, hindi na siya mag-iisip kung yan ba ay baging o ahas. So una pala, kailangan matakot na siya para maligtas niya yung katawan niya, hindi mapahamak, hindi mamatay. So ganun yung nangyari doon. Naintindihan? Kaya nag-react agad yung katawan dun sa pako na yon kasi yung brain nanguna na, gaya nung ahas na hindi naman pala ahas, tali lang pala, baging lang o rope, no? So ganun naman pala nangyari dun. Pero makareact naman yung tayong mga tao sa brain, sa kakatakutan, talagang OA, diba? So ganon. Okay? So so yung learning na yon na may ganun palang kapasidad. So therefore, pwede natin sabihin talaga na wala tayo sa danger, na yun ay mekanismo lang ng katawan natin na mag-react, no? At ngayon, pag nakaramdam ka ba ng matinding takot, mamamatay ka? Ilang beses ka na ba nagulat sa buhay mo? Namatay ka ba? Yung mga batang ginugulat nyo na naglalaro lang, yung bata ngayon nagugulantang sila, napapahamak pa sila? Hindi naman, di ba? So the idea is, depende sa narrative or interpretation din natin. Ibig sabihin ng narrative, yung kwento mo. Di ba, sabi niya sa akin, nahihilo ko. Nahihilo ko ba talaga? Sige, isa-isayin natin. Umiikot ba yung paningin mo? O pakiramdam lang? O anong klaseng hilo meron ka? Okay. So parang hindi naman talaga ako nahihilo, pero pakiramdam ko parang ako lumulutang. Iba yung hilo sa lutang, kasi pag sinabi mo ng hilo, nakakatakot talaga yun. Although sa totoo lang, hindi rin naman nakakatakot yun, kasi ang hilo ay pwedeng manggaling lang sa mata. Ganun yung nangyari sa akin. Nagpanik ako one time. Nandun ako sa bar, kasama ko yung mga kaibigan ko, inuman. Tapos merong mga, alam niyo, mga ambassador, yung mga model-model na nagbibenta ng mga kung ano-ano, ng beer, o kaya sigarilyo, ganyan-ganyan. Tapos sabi na, sir, pag bumili kayo ng bucket, meron kayong libreng ganito. San Miguel ata yun. Na-promote si San Miguel. Meron parang tool na pwede siyang ruler, pwede siyang pambukas ng bote, pwede siyang, may lens pa siya, ganun, bakal siya. Tapos nung binabasa ko, sabi ko, hindi ko mabasa. Kailan lang to? Hindi man kailan lang, mga years na rin, pero recent years. Parang nung kailan nagsalamin ako, kailan ba ako nagsalamin? Wala pa akong salamin noong 2017 mga 2019 siguro. Sa States ba ako, may salamin na ako. Wala pa akong salamin 2020. Mga 2020 lang ako nagsalamin. So 4 years ago ako nagsalamin. So sabi ko, hindi ko mabasa. Biglang pasok sa isip ko, hindi mo mabasa, ibig sabihin nasa-stroke ka na. Ganun agad yung utak ko noon 4 years ago. Well, which is very normal kahit ang taong walang anxiety disorder, kapag merong naiba sa katawan niya, magkakatastrophize siya. It is because that's very normal. Makaramdam ka ng sakit sa dibdib, pupunta ka sa ER. Yun yung mga normal na nangyayari kahit walang anxiety disorder pa. Okay, doon nag-uumpisa yung mga yan Nung chinek ko hindi ko mabasa. Nagpanik ako. Sabi ko baka stroke to, ba't di ko mabasa? Turns out, kinumagahan, paano nga ba nangyari? Nag-doktor ba ako noon? Doktor ba ako? Hindi ata ako nag-doktor pero na-realize ko lang
na since hindi ko mabasa, following day pumunta ako sa mata, sa optal, no? Anak ko, may grado na yung mata ko. Doon ko nalaman na ako, pag may salamin, nakakabasa ako. Pag wala, so nagpanic ako doon, no? So, grabe yung pakiramdam ko doon because nagkaroon ako ng pag-iisip na stroke siya. So, ganun yung reaction ko. Tapos, nung nagkaroon ako ng salamin, wala, salamin lang pala. Yun lang pala kailangan. So, yun yung sinasabi ko na kahit minsan nahihilo ka o lanlabo na ang mata ko not necessarily danger, kaya hindi dapat matakot, no? Agad-agad, okay? Wala po, kasi again, tandaan niyo nasa interpretation natin at narratives. Ibig sabihin narratives, yung kwento mo mismo, bakit ganun kaya nangyayari sa'yo. Halimbawa, kinukwento mo, mamatay, hindi na ata mawawala ito. So yung kinukwento na yon, yung ginagawa mong kwento na hindi na mawawala, forever na ata ito dahil wala kang kaalaman, kulang ka sa kaalaman, mali kang kaalaman mo at hindi ka nag-iisip, nag-create ka ngayon ng sarili mong kwento araw-araw. Yung tipong bukas ninervyusin na naman ako, mamayang alas 3 lalabas na naman to, mamayang gabi hindi na naman ako makakatulog. Naging routine na nung katawan mo yon at nagre-respond lang yung katawan mo dun sa iniisip mo. Intindihan ninyo? So again, ang cognitive behavior therapy ay alam ang koneksyon ng utak sa katawan, yung katawan sa utak, yung feeling or emotion sa utak at katawan. Intindihan niyo? Tatlo konektado yan. Kapag nag-isip ka ng nakakatakot, yung katawan mo maglalabas ng adrenaline, ninervyusin ka, manginginig ka, may rapang ka huminga, maninigas yung mga muscle mo, may hilo ka, mga ganun-ganun. So dahil nag-isip ka, ngayon, kung ikaw naman ay halimbawa masakit ang ulo, masakit ulo mo, pag masakit ulo mo, maisip mo yung mood mo bababa rin kasi masakit ulo mo ayoko nang tumayo, higa na lang ako buong araw. So yung katawan mo, dahil masakit ang ipin mo, masakit ulo mo, may masakit sa katawan mo, may lagnat ka, pati yung pag-iisip mo ngayon na apektuhan, no? So nakita niyo yung connection. Kapag pangit yung naramdaman ng katawan, meron siyang epekto sa utak. Okay? Ang isa sabihin mo, higa na lang ako, ayoko pumasok, dito na lang ako. So ganun yung epekto. Kapag nag-isip ka na nakatakot, or masaya, or nakakakilig, ang sarap ng feeling. Diba? Mag-imagine ka lang nanalo ka sa loto, nangangarap ka lang, daydream ka na para, wow, sarap ng pakiramdam. Okay? At emotion. Halimbawa, pinagalitan ka ng nanay mo o ng asawa mo, nag-away kayo, napakawa, ano ka, wala kang pakialam, etc, etc, etc. Sandali lang, yung motor biglang huminto, ganyan. So masama yung pakiramdam mo, yung emotion mo, ganun, iyak ka, malungkot ka. Okay? So ngayon, imbis na kumain ka na, wala ka ng gana, so naapektuhan din yung katawan mo dahil nawalan ka ng gana, dahil yung pakiramdam mo naging emotional ka. Ako, meron na namang Jollibee. Gusto ko mag-Jollibee. Doon na lang. Sige. Dami ko pinopromote sa vlog ko, no? Okay. Anyways, yun, hindi pa tayo tapos, no? Marami pa akong gusto sabihin. Pero kasi gusto ko 30 minutes lang tayo dapat para may time kayong makinig at manood. Pag ganito kasi sobrang haba, wala na Okay? Pero sige, balik ako. Again, dapat tayo nose ng doctor. Bye. Ituloy lang natin meron pa ako kasi gusto kong sabihin. Naka-breakfast na ako, nakadalong aga na. Anong oras na ngayon? 6:12. Okay, malapit na ako sa bahay. Pero susundutin ko pa to kasi ito yung, I think, isa sa mga ito yung pinaka-importanting parte nitong vlog na ito, no? Kung paano i-manage, no? Yung pain, yung fear and all, no? Kanina sabi ko sa inyo, didepende yung inyong simptomas base sa narrative ninyo. Ibig sabihin sa kwento ninyo, sa sarili ninyo, kung ano yung nararamdaman ninyo. It's either yung walang kaalaman, kulang sa kaalaman, mali ang kaalaman, at hindi nag-iisip.
No, diyan manggagaling yung kwento niyo. Halimbawa, kung wala kayong kaalaman, mag-iisip kayo na, hala, cancer siguro to. Hala, baliw na siguro ko. Hala, hindi na, forever na to, hindi na to mawala. Dahil wala kang kaalaman. Ngayon, kung kulang ka sa kaalaman, ang sample ko niyan, kulang sa kaalaman, sabi niya sa akin, inumpisahan ko po maggamot. Binigyan ako ng psychiatrist ng gamot ko. 15 days lang. Naku, ang sama nung epekto. Tapos, ito pa, may withdrawal symptoms ako. Sabi ko, 15 days? Hindi pa gumagana yung gamot mo? May withdrawal symptoms ka na? Ang gamot, bibisa pa lang yung mga 4 to 6 weeks. Okay? So, tsaka sabi ko, kadalasan ng withdrawal, years of taking medicine bago siya mag-withdrawal. Ganun, parang sigarilyo, kunyari, 5 araw ka lang naninigarilyo, hindi pa ganun kalala yung withdrawal mo. Kasi sabihin natin 15 days, wala ka 1 buwan, madaling matanggal yun, wala ka simptomas ng ganun. So magpo-fall siya sa mali ang kaalaman. Okay? Kasi sir, nabasa ko ganito, ayun na nga. So lahat ba nang nabasa mo tama? Mali. Kailangan yung nababasa natin yung tama. So may maling kaalaman ka. So ngayon, yung takot mo nanggagaling dun sa walang kaalaman, kulang sa kaalaman, mali ang kaalaman. Halimbawa, yung maling kaalaman. Ano yung kwento mo doon? Mataas BP ko. Oh, ano ngayon? Mamamatay na ako, ma-heart attack ako, ma-stroke ako. Oh, maling kaalaman na kaagad. Tandaan ninyo, ang blood pressure ay tumataas yan buong araw. Sa gabi, usually, mababa na yan kasi patulog ka na. So, nagre-respond yung blood pressure natin depende sa ginagawa natin. Kung naiihi ka, kung nagugutom ka, kung nagagalit ka, kung masaya ka, nakakain ka, magbubuhat ka, akit ka na hagdan, tataas BP mo. Ibig sabihin, normal yun kasi kailangan ng katawan mo yun. Halimbawa, ngayon, nakipag-usap ako sa inyo, galit ako, nakipag-argue ako sa inyo. Kailangan tumaas yung BP ko para makapag-isip ako ng maayos. So, pag chinek ako ngayon, mataas BP ko. So, dapat ba ako matakot doon? Dahil mali ang kaalaman ninyo, natatakot kayo kagad sa BP. So, ang BP, dapat lang siyang ma-alarm ka, dapat lang mag-worry ka kapag wala kang ginagawa, nakapahinga ka, ayos ka dapat, pero yung BP mo mataas. At hindi nga rin dapat matakot doon kasi may doktor, may gamot. Tandaan ninyo ha. So, dahil mali ang so yun yung sinasabi kong narrative. Yung kinukwento mo dahil sa wala kang kaalaman, mali ang kaalaman mo, kulang yung kaalaman mo, at hindi ka nag-iisip. Okay? Pero dahil dyan, sandali lang, bibili lang ako ng pandesal. Bossing! Sandal. May bakery kasi dito, dumadaan ako para bumili ng pandesal bago makarating sa bahay. So anyways, tuloy natin yung kwento. So yun yung sinasabi ko, sana naintindihan ninyo yung narratives, no? Ngayon, anong gagawin ninyo? So dapat talaga tama yung kaalaman. So anong gagawin? Huwag po tayong magbabasa-basa na mga kung ano-ano lang nang walang professional, nang walang nakakaalam. Kasi lahat na mababasa ninyo malala, no? Kasi internet yan eh. Yung konting sakit ng ulo, tiyan, cancer na kagad yan sa internet, no? At kung ano-ano pa. Meron nga diagnosis eh. Ako dati ang diagnosis lang sa akin, ang ganda. Ang pangit kasi ng pangalan eh. Nakalimutan ko na nga eh. Basta ano yan, sa anemia. Nung chinek ko, talagang anemia daw. Nung kinausap ko na yung doktor, normal yung dugo mo. Saan ka nakuha ng anemia? Wala, sa sariling isip ko lang. O, di tatanga-tanga ako, di natakot ako doon dahil sa ginawa kong mali. O, di anyways. So yun ano, kung kayo ay nakakasali pa sa mga chat group na puro kakatakutan lang yung mga naririnig nyo, umiwas na kayo doon, okay? Huwag po magbabasa ng mga kung ano-ano kung hindi talaga galing sa doktor at hindi na ipaliwanag ng buo. Maaring ang kwento niya doon, gaya niya, may lumabas na yung kape daw parang 50% nawawala yung blood flow sa brain. Yun yung kumakalat ngayon. Pero mali yung information na yun kasi kulang. Okay? Ibig sabihin, safe pa rin yung kape. No? Kape, maganda, healthy ang kape. Pero brewed, walang asukal, walang gatas. Black coffee lang brewed. Hindi yung mga 3-in-1, hindi yung nabibili sa mga tindahan na kung ano-ano. Parang tagal mo na wala ah. Salamat ha. Kakabali ko lang. Okay.
drive-thru ng Pandesal, ano? Saan ka nakakita ng ganun? Anyways, so eto na. Kaya ko kayo pinapa-journal kasi kailangan ang pinaka-importante ng journaling, no, is yung pagpo-process sa utak ninyo kung ano yung nangyari sa inyo. Kasi ganito yan, ang taong may anxiety disorder ay, lalo na kung may mga simptomas, maghahanap ng rason ba't siya nagkaganon. Pipilitin niyang intindihin kung ano nangyayari sa kanya. Pupunta siya sa doktor para magpa-test lahat, paulit-ulit. Pero hindi, hirap pa rin siyang intindihin. Kaya iisip niya dahil kakulangan sa kaalaman, baka may sakit siyang hindi nakikita ng doktor. Yan ang kadalasang problema ng tao may anxiety disorder. Patandaan ninyo, isang tingin pa lang sa inyo ng doktor, malalaman niya ng may sakit ka. Pero siyempre, hindi lang siya sa tingin babase. Titingin pa siya parang, bakit parang nakaangat yung balikat dito? Baka may problema sa lungs. So, bakit yung kulay nito parang nagbo-blue? Baka may problema. So, ititest niya pa yon. O, sige, pa-x-ray ka doon, pa-MRI ka, kung ulo mo, nahihilo ka lagi, bla bla bla, ganyan, nagkakandasuka ka na. O, sige, test natin. Ganun yon. Okay? Isang tingin pa lang. May mga senyales yan eh. May nakita ko yung kuko mo kapag hindi dumikit, yung pag walang butas. Pag dinikit mo yung kuko mong ganyan, dali, na-drive ako. Pag dinikit mo yung kuko mong ganyan, tapos nakita niyo yung may butas dun sa gitna. Pag walang butas dun, may problema yun sa oxygen, etc. etc. Pero hindi agad-agad. Kaya dapat pa-check din muna sa doktor. Okay? So, isang tingin pa lang ng doktor alam. Kaya pag sinabi ng doktor, wala kang sakit, galing sa test, nag-stress test ka na, 2D echo, x-ray, lab test, lahat, zero sakit, wala ka na sakit, huwag mo na pagpilitan. Kahit anong pagpilitan mo, magkakaproblema ka lang. Okay? Huwag mo nang gawin ganon. So, ang mangyayari, it's just anxiety. Now, yung kaalaman na nakuha mo ngayon dito sa video na ito, kung talagang pag-iisipan mo at mag-iisip ka, di ba sabi ko sa inyo, yung pang-apat, hindi nag-iisip. Kapag hindi nag-iisip, matatakot din. Kaya ngayon, dahil may information na kayo, pag-iisipan nyo lang to, then somehow makatulong. Iba sa inyo, malamang sa 100 yung 15 sa inyo, gagaling kahit dito sa information lang na ito. Okay? So, importante yung pinoprocess yung nangyayari. Kasi, every time na pupunta kayo sa ospital, every time, tandaan niyo, after sinabi na ito ng doktor na wala kang sakit, okay? Gusto mo may assurance lagi kasi hindi ka komportable, may nervous ka. Pinipilit mo may problema ka, may sakit ka na wala naman, no? Yun po ay gawa lang talaga ng adrenaline at dapat natin tanggapin. Ngayon, pag paulit-ulit kayo sa doktor, pinapanood nyo lagi yung video ko ng paulit-ulit, which is mali rin, no? Safety behavior tawag dyan eh, no? Yung kasi gusto mo iwasan yung nararamdaman mo, which is mali. Kapag iniwasan mo yung nararamdaman mong takot, yung mga adrenaline na yan, yung mga cortisol na yan, yung simptomas mo, yung hindi ka makahinga, yung hirap ka, kapag inaayawan mo yan, dahil hindi mo siya maintindihan na iyan ay anxiety lamang at gawa lang ng utak mo at sumusunod lang yung katawan mo sa iniisip mo, kung iisip ka na nakatakot, yung katawan mo syempre magre-react din, fight, flight, freeze na tinatawag. Dahil lang yan din ang manggang maasim, mag-imagine ka, talagang sarapan mo yung pagkaka-imagine mo, maglalaway ka. So ganun na rin din yung reaction ng katawan mo dun sa mangga. So kung ano man yung isipin mo, masaya, nakakainis, magagalit, may epekto lahat siya sa katawan. Ngayon dapat tanggapin mo lang na ito ay anxiety disorder, talagang ako'y ninenervyusin, mahihirapan ako huminga, maninigas yung muscle ko, manlalabo yung mata ko, mabilis yung takbo ng utak ko, at kung ano-ano pang maiisip na yung symptoms, yan po lahat ay anxiety disorder lang. Yun lang siya. Ang tanong, delikado ba yun? Hindi. Kasi the more kang magkukwento araw-araw na yung pakiramdam ko, matigas muscle ko, ay hilo ko, araw-araw mong pinapaulit-ulit sa utak mo yan, pinapatunayan mo lang sa brain mo na totoong may problema at totoong may sakit ka. Ganun lang yun sa araw-araw ng ginawa. So anong gagawin? Ang gagawin mo lang is palitan mo yung narrative mo, yung kwento mo. Ang kwento mo dapat ganito lang. Okay lang to. Okay lang to kasi meron akong anxiety disorder. Pero sabi ni Coach J, kapag puno na ako ng kaalaman at tatanggapin ko ito, mas maganda nga sa araw-araw dapat nervyusin ka.
Bakit? Para magagamit mo yung natutunan mo na, okay, ninervyos ako ngayon, walang nangyari sa akin. Ganun talaga pala yung anxiety. So pupunta ka doon sa observer kesa sa biktima. Observer kesa sa biktima. Observer, ano sabihin ng observer? Ay, grabe yung nervyos ko, nanginginig yung katawan ko, hirap ako huminga. Okay, ganun pala ang anxiety, no? Paulit-ulit, araw-araw. Ngayon ipaprocess mo, ganito rin naman nangyari sa akin. Kahapon, hindi naman ako namatay, hindi naman ako na heart attack, hindi ako na stroke. Okay, sige, bukas ulit, ninervyusin ka ulit. O ito na naman, grabe na naman yung nervyos. Pangit na pakiramdam ko talaga. Pero gaya rin nung isang araw, nung nakarang araw, hanggang sa isang taon na to, ganito lang ako paulit-ulit. Alam mo, isang taon pa, hindi ka pa natututo, diba? Dapat magdating ng isang taon, alam mo na paulit-ulit lang naman yan, hindi ka naman namamatay, wala naman nangyari sa'yo masama, hindi ka naman na stroke, hindi ka naman na bumulagta. Sabi nga nung natatakot kasi ako matumba. Ilang years na? 8 years na po. Sa loob ng 8 taon, natumba ka na? Hindi pa. So, kailan ka matutumba? Para mapatunayan natin na totoo yung pagtumba mo. Tatawa siya. O, diba? Hindi ba may obvious naman na meron kang ebidensya na hindi ka natumba sa loob ng 8 taon? Kailan ka matutumba? Sabi ko sa kanya, di wala. So, tanggalin na. So, ngayon, ano magiging reaction mo? Kunyari, ngayon, ninervyos ako. Okay, ninervyos ako. Sige, nervyusin ka lang dyan. Okay lang yan. Safe naman ako. 8 taon na yan wala naman nangyari sa akin O sige, tsak ka lang. Okay lang tayo. Pag ganun na yung magiging reaction mo, nalalaman ng brain mo na wala ka sa danger. Ang ganda ng sunrise. Wala ka sa danger. So, konti-konti na bumabaon na sa utak mo na everyday, kahit nararamdaman mo siya, yung pag-equate mo, yung pangit na pakiramdam, dati, pag pangit pakiramdam, nakakatakot kasi mamamatay ako dyan. Or kung ano man yung kinakatakutan nyo, matumba ako dyan, or mabaliw ako dyan, or may cancer ako dyan. Dati ganun yung iniisip nyo. Ngayon gagawin nyo, pangit na pakiramdam, anxiety disorder lang yan, okay lang ako. Paulit-ulit yun. May pangit ako naramdaman, hindi ako ganyan magre-react. Gagawin ko, pangit pakiramdam ko, anxiety disorder lang to, okay lang ako. Tuloy yung trabaho ko. Bakit pakiramdam ko? Ala. Huwag ka nang gaganon. Kasi kung gaganon ka, yung katawan mo susunod. Diba? Papangit pakiramdam mo na, may anxiety disorder ako. Wala ako sa danger. Okay lang yan. Dapat ganun na. Kailangan mong ipabaon sa utak mo that you are not in danger. Kailangan patunayan mo sa kanya. Sa totoo lang naman, napatunayan mo na yan. 8 buwan. Ba't nangyayari pa rin? Kasi hindi mo siya tinatanggap. Ayaw mo pa rin siya. Iniisip mo pa rin, susundin mo lang sinasabi ni Coach Je, pero ang totoong buhay, natatakot ka pa rin. Ngayon, di ba sabi ko sa inyo, lahat ng simptomas ay nanggagaling sa takot. Pero kung may totoong pagkakaintindi, mawawala na yung takot. Okay? Tanggalin lang po ang takot. Yun lang yung problema natin. Yung takot, tanggalin. Okay? So, pag nawala yung takot, wala rin simptoma. So again, alam niyo, so ang take away dito sa video na to, yung brain natin very powerful. Kailangan baguhin yung paniniwala na kapag nakaramdam ng pangit, mamamatay or kayo ay nasa danger. Hindi po ganon. Ilang taon na kayo nagaganyan, 8 taon, 15 years, 20 years. Kapag nakaramdam ng ganon, kailangan yung baguhin yung narratives ninyo. Sasabihin ninyo, ako, pangit yung nararamdaman ko, pero hindi ako nasa danger, okay lang ako. Ganun lang. Sasabihin, araw-araw. Mas maganda, mas madalas nyo ma-experience yun para mas bumaon sa utak ninyo. Gaya lang din yan ng isang batang nag-aaral, magsulat ng letra. Kailangan niyang practicein lahat ng letter A, 1 linggo. Next week, letter B, 1 linggo. So, kailangan may practice. Tingnan mo ngayon, nag-iisip ka pa paano mo isulat yung letter A mo tsaka letter B. Hindi na, di ba? Automatic na, back to normal ka na ulit. Yun yung gagawin natin. Okay? At, kung iisipin mo, so mawawala na, katarantaduhan na mawala ang anxiety. Ang disorder lang po ang tinatanggal natin, pero ang anxiety ay napaka-importante sa katawan. Ang
Anxiety na yan ang nagpapatrabaho sa atin araw-araw na para may makain tayo. Kasi kung wala kang anxiety, wala kang pakialam na magutom ka at yung pamilya at mahal mo sa buhay. So ang anxiety, yan ay kailangan natin para tayo ay kumanta ng maayos, mag-perform ng maayos, mahiya sa simbahan kapag tayo ay naka-sleeveless. Yan ang mga anxiety na kailangan sa buhay. Ngayon kung isipin mo wala kang anxiety, baliw ka na nun pag tinanggal mo yung anxiety mo sa buhay mo, no? Yun ang baliw. Okay? Yun yung sinasabi ko. Ang anxiety ay importante. Ang tinatanggal lang natin yung disorder. Naintindihan? Okay. So nandito na ako sa aming bahay. So, maraming salamat. Bye!